Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 141, June. Sasali ako sa susunod na laban. Hindi malakas ang boses ni Linfang ngunit sapat na ito para marinig siya ng lahat. Nagulat ang lahat ng tumingin kay Linfang. Nakakagulat na gusto niyang labanan ng isang ika-4 na level na butiki. Napakabata niya. Ang mga naglakas loob na pumasok sa hall ay itinuring ang kanilang sarili bilang napakalakas na magsasaka. Hindi sila hanggal na pinaglalaroan ang kanilang buhay. Ngunit ang butiki na iyon ay nakapatay na ng 28 tao, nangangahulugan ito na ito ay napakalakas at lumakas sa labanan. Isang cultivator ng ika-4 na Lingchi layer na gustong labanan ng butiki ay nagsasagawa ng malaking panganib. Napakahirap na maging matagumpay para sa isang karaniwang nagsasaka ng ika-5 layer ng Lingchi. Ang isang tao sa ilalim ng ika-4 na layer ng Lingchi ay hinding-hindi mananalo laban dito. Kaya naman ang reward sa kanila kung nanalo sila ay 100 purity stone na katamtamang kalidad. Napangiti si Bai Zi nang makita niyang nakatayo si Linfang. Mukhang mamamatay ang isa pang estudyante ng militar sa prisoner arena. Kawawa naman. Mamamatay siya bago ang kanyang labanan laban kay Heimo. Nakakadismaya, sabi ng binata na nakadilaw na damit habang tumatawa. Hinahamon ni Linfang ang isang butiki, tiyak na mamamatay siya. Ipinanganak bilang pulubi, mamamatay din siya bilang lubi. Para sa ilang mga batong dalisay, nang ahas siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Hindi lang siya mawawala ng buhay kundi mawawala rin sa kanya ang ilang mga batong dalisay na mayroon siya. Tumingon si Linfang at tumingin sa binata na may dilaw na damit sa mapaglarong paraan. Ang prisoner arena ay maaaring magpahiram ng entablado sa dalawang magsasaka na gustong lumaban hanggang kamatayan. Baka gusto mong subukan ako, sabi ni Linfang sa malakas na boses na umalangaw sa buong arena. Ang binata ay nagsasalita ng napakalakas na maraming tao ang nakakarinig sa kanya, kaya si Linfang ay nagsalita ng napakalakas na ang lahat sa viewing platform ay naririnig siya. Natigilan ng binata at hindi nakapagsalita. Nag-aaway ba kayo o hindi? Patuloy kang nagsasalita ng kalokohan ngunit wala kang gulugod na kumilos. Ang isang basurang may malaking bibig ay maaari ding maging duwag, nakakagulat. Mabangis na sabi ni Linfang. Galit na galit ang binata na nakadilaw na damit. Ang sensasyon na ang lahat ay nakatingin sa kanya na may mapanuksong mga titig na nagpagalit sa kanya. Tinitigan niya ng masama si Linfang. Kawawang tao, nakakaawa siya, sabi ni Wen Aozu habang tumatawa ng malakas. Walang silbi ang patuloy na pakikipag-usap sa kanya dahil wala siyang gulugod, kaya hindi siya pinansin muli ni Linfang at naglakad patungo sa hangganan ng hall, lumalapit sa matanda. Binuksan ng matandang lalaki ang pinto ng hall at pinapasok si Linfang. Pumasok si Linfang at biglang nakaramdam ng pang-aapi. Parang chinang lahat ng tao at nilalang sa kulungan na umaapi sa kanya. Ang sensasyon ay lubhang hindi komportable. Nang makita ng lizard na pumasok si Linfang, umungal ito ng malakas. Ang mga mababanggas na hayop sa Ling level ay napakatalino. Alam nila kung sino ang kanilang mga kaaway. Alam nito na kung hindi nito papatayin si Linfang, kailangan nitong mamatay. Parang yelo ang ekspresyon sa loob ng mga mata nito. Ito ay dahan-dahan at maingat na gumagapang patungo kay Linfang. Tiningnan ni Linfang ang butiki na gumagalaw patungo sa kanya. Si Linfang ay mukhang walang malasakit at kalmado. Hindi naman siya mukhang agitated. Ngunit biglang, ang dambuhalang katawan ng butiki ay tumalon sa ere at lumipad patungo kay Linfang ng buong bilis. Ito ay 1,000 beses na mas mabilis kaysa sa isang sandali noong ito ay gumagapang. 8 strike ng nation. Ginamit ni Linfang ang kanyang dalawang kamay para pakawalan ang kanyang mga hampas. Kabisado na ni Linfang ang kasanayang ito hanggang sa perpekto. Sa isang welga, maaari niyang patayin ng isang normal na cultivator ng ika-4 na layer ng Lingchi. Nakapagtataka, hindi nakaiwas ang butiki sa pag-atake ni Linfang. Binuksan nito ang mga kuko at hinarang ang pag-atake ni Linfang. Nagawa nitong pahinain ang lakas ng pag-atake ni Linfang. Siyempre, 8 strike ng Desolation ay isang napakalakas na pag-atake at imposible para sa butiki na iyon na tuluyang masira ang kapangyarihan nito. Ilang hampas pa rin ang nagawang dumaan at bumagsak sa katawan nito dahilan para lumipad ito pabalik. Umuungol ito ng napakalakas na parang galit. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Linfang ay hindi ito nasaktan. Tulad ng inaasahan, napakalakas ng depensa nito. Hindi katakataka na nagawa nitong pumatay ng 28 cultivator. Isip ni Linfang. Nagpalabas ito ng malakas na dagandong ng hayop. Nanlamig at nanlamig ang mga mata nito. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang nakakatakot na tanawin na pagmasdan. Bigla itong sumugod muli kay Linfang. Hindi ginamit ni Linfang ang kanyang 8 strike ng Desolation. Sa halip, naglabas siya ng napakalakas na espada na chi na lumikha ng mga ipoypo sa hangin. Tila ang katawan ng butiki ay inaapi ng kapangyarihan ng chi. Tar. Ang matalim na espada na si Chi ay nagpaungol sa butiki ng napakalakas. Ang mga matutulis na kuko nito ay gumagalaw patungo kay Linfang nang may nakamamatay na katumpakan. Kung si Linfang ay nadikit sa mga kuko na ito, siya ay mapuputot. Sa sandaling iyon, diretsong tumalon si Linfang patungo sa butiki. Tumipat na siya sa hanay ng mga hampas ng butiki. Bahagyeda niyang itinaas ang kamay sa ere. Ano ang ginagawa niya? Ginagamit niya ang kanyang kamay upang harangan ng mga kuko ng butiki. Baliw siya. Mamamatay na siya. Ang mga tao sa karamihan ay gumagawa ng iba't ibang komento. Karamihan sa kanila ay natala. Maraming tao ang nagkapira-piraso ng mga kuko ng butiki pagkatapos ng unang pag-atake. Ang mga kuko nito ay mas matalas pa kaysa sa karamihan ng mga espada. Sa wakas ay naabot ng mga kamay ni Linfang ang mga kuko ng butiki at biglang, isang maningning na puting liwanag ang pumuno sa buong hola. Ang mga tao ay namangha.
Mukhang hindi nasaktan si Lin Fang ngunit ang butiki ay sumisigaw at umaalulong sa sakit. Paano ito posible? Paanong mas matalas ang kamay niya kaysa kuko ng butiki? Ang mga tao ay namangha. Lahat sila ay mukhang naguguluhan. Si Lin Fang ay patuloy na lumalapit at palapit sa butiki. Nakakagulat, gusto niya nang malapitang labanan laban sa butiki. Pareho silang kasing bilis ng kidlat. Crack! Biglang tumalsik sa hangin ng isang bakas ng kayumangging dugo. May malaking sugat sa katawan ng butiki. Nakakatakot na pag-atake. At ginawa niya iyon gamit lamang ang kanyang kamay. Itinuon niya ang espada, chi sa kanyang kamay at naging mas matalas pa ito kaysa sa isang espada. Sabi ng isang magsasaka sa karamihan. Ang mga tao ay namangha. Napakapangit talaga ng binatang iyon. Kung gaano karaming mga cultivator ng ika-4 na layer ng Ling Chi ang sinubukan ng walang kabuluhan noon, nagawa ito ni Lin Fang ng napakadali gamit ang kanyang mga kamay. Nang makita nila iyon, si Bai Zi at ang binata na may dilaw na damit ay parehong namangha at galit na galit. Hindi nila akalain na napakalakas ni Lin Fang. Malinaw, itinago niya ang kanyang lakas sa araw ng pasukan. Nakaramdam ng kitawa-tawa at katawa-tawa si Bai Zi. Napagtanto niya kung gaano kalakas si Lin Fang. Noong araw na iyon, tinawag niya itong pulubi sa tuwing ibinubukan niya ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Lin Fang ay isang mas malakas na magsasaka kaysa sa kanya. Hinding-hindi niya matatalo si Lin Fang kahit gaano pa karaming mapagkukunan ang ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang iniisip ng lahat ng taong ito sa sandaling iyon. Nais lang niyang makamitang kanyang tagumpay laban sa butiki. Sa sandaling iyon, maaari niyang ituon ang lahat ng lakas ng espada sa kanyang kamay. Hindi ito nakakasindak gaya ng pag-atake ng kanyang espada ngunit napakalakas pa rin ito. Sa tuwing hahawakan ng kamay ni Lin Fang ang butiki, dumadaloy ang dugo sa paligid ng arena. Makalipas ang maikling panahon, ang butiki ay nawalan na ng maraming dugo. Isang nakakakilabot na tili ang ibinigay nito. Titigil na ako sa pakikipaglaro sa iyo ngayon. Isip ni Lin Fang. Lumapit pa siya sa butiki. Kaagad, isang dambuhalang espada na si Chi ang lumabas mula sa kanyang kamay at sa isang hampas ay pinugutan niya ng ulo ang butiki at naalis ito sa paghihirap nito. Ang buong pulutong ay namangha. Wow! Napabuntong hininga ang karamihan sa pagkamangha at naisip. Gaano kalakas? Ginamit lang niya ang kanyang kamay bilang isang espada. Ikaw ang nanalo. Narito ang 20 purity stone na may katamtang kalidad. Sabi ng matandang pumapasok sa hall habang iniaabot kay Lin Fang ang mga batong dalisay. Hindi magalang na kinuha ni Lin Fang ang mga bato at iniwan ang hall nang hindi tinitingnan ng matanda. Napatingin si Lin Fang sa gilid kung saan nag-aaway ang mga cultivation alipin. Sa pagkakataong ito, isa pang alipin sa paglilinang ang patay. Ang dalawang gilid ay pinaghiwalay ng isang bakal na tarangkahan. Kung ito ay binuksan, ang mga alipin at ang mga hayop ay magkakasama sa isang lugar. Nang lumabas si Lin Fang mula sa loob ng hall, mas gamaan ang pakiramdam niya dahil sa loob nito ay isang napaka-aapi na kapaligiran. Bumalik si Lin Fang sa kanyang upuan, sinulyapan ng binata na may dilaw na damit na may mapanuksong tingin at pagkatapos ay umupo. Sa magkabilang gilid ng hall, dalawang matandang lalaki ang nagdadala ng bagong mabangis na hayop at bagong alipin. Magulo ang buhok ng alipin na halos hindi na makita ang mga facial features nito. May mga poses sa kanyang mga kamay at mga tanikala sa kanyang mga paa na gumagawa ng malakas na ingay ng metal pagkatapos ng bawat hakbang na kanyang ginagawa. Biglang itinaas ng alipin ang kanyang ulo at nakita ang kanyang mukha. May isang salita sa kanyang mukha. Jun, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 142, Insane Furry. Tinakpan ng salita ang buong mukha niya na naging dahilan para mahirap makita ang totoong facial features niya. Ang buong hitsura niya ay nagmukhang napakabagsik at kahindak-hindak. Tsaka mas naging malupit pa siya ng dalawang maitim niyang mata. Sapat na ang ekspresyon niya para kiligin ang sinuman. Gaano kalamag? Sabi ng karamihan. Nanginginig silang lahat. Ang mga alipin sa paglilinang ay nakikipaglaban araw-araw sa buong araw. Napakalakas nila at mga mandirigma na matitigas ang labanan. Sa makatuwid, sa tuwing may manggagaling na alipin sa paglilinang mula sa The Prisoner Arena, palaging may mga away sa pagitan ng mga gustong bumili ng alipin. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Napakalupit na pamamaraan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga aliping ito ngunit ang pagmamarka ng kanilang mukha ay napakalayo na. Tubos nitong nilabag ang kanilang karapatang pantao at ginawa silang walang iba kundi mga hayop. Hindi sila mabubuhay sa totoong mundo, sila ay tiyak na mabubuhay sa impyernong iyon magpakailanman. Ang aliping iyon ay nasa 2 layer ng Ling Qi. Siya ay nanalo na ng 16 na laban. Kung may mananalo laban sa kanya, makakatanggap siya ng 20 purity stones kung siya ay nasa itaas ng 2 layer ng Ling Qi, 100 kung siya ay nasa 3 layer ng Ling Qi o mas mababa. Sabi ng matanda na inakay siya papasok sa kulungan. Ang buong karamihan ay natulala. Siya ay nanalo ng 12 laban na mas mababa kaysa sa butiki ngunit nanalo laban sa lahat ng kanyang mga naghahaman. Siya ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot sa isang kalaban. Bai Zi, 2 layer ng Ling Qi, siya ay kapareho mo, sabi ng binata na nakadilaw na damit. Nagulat si Bai Zi, agad siyang tumanggo at sinabi, aalis na ako. Sige. Sabi ng binata na nakadilaw na damit habang nakangiti. Naglakad si Bai Zi patungo sa gilid ng hall malapit sa matandang lalaki na nasa loob. Tumanggo si Bai Zi sa kanya. Tumingin ang matandang lalaki kay Bai Zi at kumunat ang noo, pagkatapos ay sinabi niya. Ang aliping ito ay napakalakas, sigurado ka bang gusto mong pumasok sa hall? Sigurado ako. Sabi ni Bai Zi habang walang pag-aalinlangan na tumanggo. Kaya pinayagan ng matanda si Bai Zi na pumasok sa hall.
Daing ni Wen Aozu mula sa bleachers upang ipakita ang kanyang kawalang kasiyahan. Nagulat din si Lin Feng. Nakapagtataka, binalaan nila si Bai Zi na ito ay isang mapanganib na labanan. Noong gusto niya makipaglaban sa butiki, walang sinabi ang matanda kahit na napakalakas ng butiki. Lin Feng, wala sa swerte ang aliping iyon. Sabi ni Wen Aozu. Tumingin si Lin Feng sa kanya sa kakaibang paraan at nagtanong. Kakaiba iyon dahil alam ko kung gaano kalakas si Bai Zi at wala siyang kakaibang lakas, walang espesyal. Nararamdaman ko pa nga na maaari siyang matalo sa labanang ito bago pa man ito magsimula. Hinding-hindi matatalo si Bai Zi. Alam mo ba kung sino ang namamahala sa prisoner arena? Tanong ni Wen Aozu. Nagulat si Lin Feng at nakatingin kay Wen Aozu na may malalaking mata. Ang Bai clan ang namamahala sa The Prisoner Arena. Lahat dito ay kontrolado ng kanyang angkan. Sabi ni Wen Aozu na walang pakialam. Natigilan si Lin Feng. Hindi nakakagulat na ang matanda ay nagbabala kay Bai Zi dahil ang kanyang angkan ang nagpapatakbo ng arena. Paano kung matalo si Bai Zi? Tumingin lang sila sa proseso. Hindi sa resulta. Misteryosong sabi ni Wen Aozu na tila naiintindihan ang nangyayari si Kuran. Sa sandaling iyon, kaharap ni Bai Zi ang alipin sa loob ng yugto ng pakikipaglaban ng Hola. Isang malakas at matalim na chi ang lumabas sa kapaligiran. Nanginag si Bai Zi nang makita niya ang makahayop na ekspresyon sa mga mata ng alipin. Mamatay. Sigaw ng alipin sa blilinang. Agad niyang ibinagsak ang sarili kay Bai Zi. Lahat ng taong pumasok sa Hola ay gustong patayin siya, kung hindi niya papatayin ng mga taong pumasok sa Hola ay susubukan nilang patayin siya. Ang mga kadena na suot niya ay biglang naglabas ng sipol sa hangin. Ang alipin ay tumatalon patungo kay Bai Zi na tila isang nakamamatay na sibat. Hurricane Spirit. Bulong ni Lin Feng nang makitang may Hurricane Spirit na lumitaw sa likod ng katawan ni Bai Zi. Si Bai Zi ay labis na mayabang at naisip na siya ay isang tunay na henyo. Ngunit si Lin Feng ay nangangailangan lamang ng isang daliri upang talunin siya. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para palabasin ang kanyang espiritu. Siya ay napahiya sa sukdulan. Ngunit si Bai Zi ay 18 lamang. Sa anumang lugar, siya ay ituring na isang henyo. Sa Yunhai Sect, ito ay walang exception. Gayunpaman, sa Imperial City, maraming mga batang magsasaka na mas malakas kaysa sa kanya. Ang henyo ay isang napakakaugnay na salita sa kontekstong iyon. Hindi man lang tumingin ang alipin kay Bai Zi. Ang kanyang mga kadena ay nakakasira pa rin sa kapaligiran at nagkakalat ng mga sipol habang pinuputol nito ang mismong hangin. Gaano kabanggas? Isip ni Bai Zi na nagsimulang manginig at umatras ng ilang hakbang paatras. Sa sandaling iyon, isang ilusyon ng baging ang nagsimulang umikot sa katawan ni Bai Zi. Ang alipin ay lumilipad pa rin patungo kay Bai Zi na parang sibat na sumusugod sa hangin. Walang ganap na kalabisan na paggalaw na ginawa ng alipin, siya ay direktang pupunta para sa pagpatay. Si Bai Zi ay nasa isang nakamamatay na posisyon. Tumiit ang mga mag-aaral ni Bai Zi. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay at biglang may damaloy na malakas na chi mula sa kanyang katawan na tila isang bagyo at mabilis na gumalaw patungo sa mga tanikala ng alipin. Biglang, halos malagutan ng hininga si Bai Zi dahil ang alipin ay naglagay ng higit na lakas sa kanyang ilusyon ng baging na kumukurap sa katawan ni Bai Zi. Ang alipin, sa tulong ng kanyang espiritu ng baging ay nagawang kontrolin ang kanyang paglipad sa himpapawid at ang kanyang tilapon ay mukhang isang perpektong arco sa loob ng hangin. Dumiretso siya patungo kay Bai Zi. Gaano kalakas? Namangha ang mga tao sa nakita. Ang alipin ay napakalakas. Perpekto ang bawat galaw niya. Siya ay mabilis, maliksi at may karanasan sa labanan. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Naalala niyang nakakita na siya ng ganoong klaseng espiritu. Ang kaibigan ni Han, si Pu Jun, ay may espiritu ng baging din. Pu Jun at Jun ang alipin. Mukhang nagulat si Lin Feng. Nakatitig siya sa aliping iyon na parabang may naiintindihan siyang nakakatakot. Nagkataon lang ba, paano sila magkakaroon ng parehong pangalan at gumamit ng parehong espiritu? Boom! Habang ginagawa ni Bai Zi ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pag-atake, sa wakas ay inabot siya ng alipin at pinalipad siya pabalik ngunit hindi siya nasugatan. Ang alipin ay natulala. Nagsagawa siya ng napakalakas na pag-atake ngunit hindi niya nagawang patayin ang kanyang kalaban. Paanong hindi siya namatay sa pag-ataking iyon? Tumigil ka, sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang lumabas sa kapaligiran. Nagulat ang alipin, napatigil. Sa pagdalaw at napatitig sa matanda. Dito nagtatapos ang laban na ito. Walang pakialam na sabi ng matanda. Ang mga tao ay natulala. Katapusan ng laban. Kamatayan lang ang makakapagtapos ng labanan, iyon ang mga patakaran. Paano ito matatapos sa laban na ito? Mukhang may relasyon ang matandang lalaki at ang kasalukuyang naghahaman. Naisip ng karamihan, lalo na nang maalala nila na binalaan ng matanda si Bai Zi. Iyon lang ang posibilidad. Hindi pa tayo tapos, paano matatapos ang labanan dito? Tanong ng alipin na may paos na boses. Panay ang titig niya sa matanda. Biglang naging masama ang ekspresyon ng matanda. Isang alipin ang nang-ahas na pabulaanan ang kanyang mga salita. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kitang makamit ang iyong layunin. Sabi ng matanda na may kasama. Piti sa labi, pakawalan ng halimaw. Nang matapos magsalita ang matanda, sa kabilang bahagi ng arena ay may sumulpot na isang medyo may edad na, nagulat ang mga tao sa katotohanan ng kanyang sinasakyan na parang halimaw. Mayroon, itong 4 na paa at tanikala sa leeg. Jun, ito ang pinakamabangis sa mga halimaw at habang nasa harapan mo ito ay gagawin mo ang pinakamahusay na kumilos ng masunurin.
Ngayon, lalabanan mo ito, kung manalo ka, mabubuhay ka, kapag natalo ka, mamamatay ka, masamang sabi ng matanda. Panay ang tingin ni June sa kanya. Nakakapagtaka, gusto niya, kalabanan niya ito, hayop ang matandang iyon. Nang marinig ng halimaw ang mga salitang ito, itinaas nito ang ulo at bestially tumingin sa matanda. Nang tingnan ng sitwasyon, si Lin Feng, na nakaupo sa viewing platform ay nagsimulang maglabas ng napakalakas at malamig na chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 143, magkapatid. Ang malakas na nagyayelong kina iyon ay tila nagmumula sa lalim ng lupa mismo. Si Wen Aozu, na nakaupo sa tabi ni Lin Feng ay labis na nagulat. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha at tumingin siya kay Lin Feng. Ang lamig, sabi ni Wen Aozu habang nakatingin kay Lin Feng gamit ang kanyang magandang babae na parang mga mata. Bakit napakalamig na chi ang pinakawalan ng katawan ni Lin Feng? Hindi lang si Wen Aozu ang nagulat kundi ang iba pa, sina Liu Fei, Jing Yun, Duan Feng at Yuan Shan ay lahat nakatitig kay Lin Feng. Ramdam nilang lahat ang malamig na chi na nilalabas niya sa kanilang balat. Nang maabot sila ng chi ay nilalamig na sila. Si Jing Yun lang ang sumulyap kay Lin Feng saglit at pagkatapos ay tumingin muli sa halimaw. Tumingin siya sa mga binti ng halimaw. Nakatali ang mga paa nito ng mga tanikala pero parang mga kamay talaga ng mga paa nito, mga kamay ng tao. Katulad ng mga alipin sa paglilinang, mayroon itong marka sa mukha. Hanang nakasulat sa mukha nito. Naramdaman ni Jing Yun ang deja vu. Sinimulan niyang tingnang mabuti ang halimaw at nakita niyang halos tao ito. Hanman, sabi ni Jing Yun, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang hayop na iyon ay hindi maaaring si Hanman. Ngunit dahil sa malamig na chi na nagmumula sa katawan ni Lin Feng, naisip ni Jing Yun na tiyak na tama siya sa kanyang palagay. Iyon ay hindi posibleng ibang tao. Isang ekspresyong puno ng puot at galit ang biglang lumitaw sa mukha ni Jing Yun. Ang pangkat ng mga hayop na iyon ay biglang tinatrato si Hanman sa ganoong paraan. Ha? Sabi ni Wen Aozu nang marinig niya si Jing Yun. Nagulat siya nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Jing Yun. Kilala mo at ni Lin Feng ang taong iyon? Tanong ni Wen Aozu kay Jing Yun. Si Jing Yun ay mukhang sigurado sa kanyang sarili at tumanggo. Oo, ginagawa namin. Siya ang ating mabuting kaibigan. Nang marinig ng iba si Jing Yun, natigilan sila. Hindi nakapagtataka na si Lin Feng ay naging galit na galit hanggang sa ang ilang malamig na chi ay lumabas sa kanyang katawan. Kaya't ang lalaking iyon na ginawang hayop ay talagang kaibigan ni Lin Feng. Haha, hindi lamang sila nagrereklamo tungkol sa kalagayan ng mundo at nagpapakita ng habag sa basura, ngunit nakikipagkaibigan din sila sa mga alipin. Sila ay totoo sa kanilang mga pangalan bilang pulubi. Kaibigan ng mga alipin. Haha, pinagtatawanan ng mga politikal na estudyante si Lin Feng at ang iba pa. Narinig nila, ang sinabi ni Jing Yun. Hahaha, hayop ang trato sa kaibigan nila at may nakasakay pa sa kanya. Haha, sabi ng binata na nakadilaw na damit. Dahan-daang lumingon si Lin Feng at tumingin sa kanya. Biglang namutla ang binata na nakadilaw na damit. Mukha siyang takot na takot. Mukhang napakalamig niya, napakawalang puso. Naisip ng binata na nakadilaw. Ang mga mata ni Lin Feng ay walang ekspresyon at walang buhay. Maruming pulubi, sabi ng binata na nakadilaw na damit habang nagngangalit ang ngipin. Sandali siyang natakot kay Lin Feng dahil sa ekspresyon ng kanyang mga mata, paano naging posible iyon? Boom! Dinurog ni Lin Feng ang kanyang upuan sa maliliit na piraso gamit ang isang suntok. Ang mga upuan sa viewing platform ay gawa sa solidong bato. Dinurog ito ni Lin Feng sa isang hampas. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa binata na nakadilaw. Boom! Dinurog ni Lin Feng ang isa pang upuan. Nagsimulang tumibok ang puso ng binata na nakadilaw na damit. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Feng sa kanyang harapan. Hinawakan ni Lin Feng ang lalamunan ng binata. Kasing bilis ng kidlat ang galaw niya kaya hindi man lang nagkaroon ng oras para umiwas ang binata. Pagkatapos ay itinaas ni Lin Feng ang katawan ng binata sa hangin gamit ang isang kamay. Halos hindi makahinga ang binata sa dilaw na damit dahil sa lakas ng pagkakahawak ni Lin Feng. Boom! Walang pag-aalinlangan, binasag ni Lin Feng ang katawan ng binata sa upo ang bato na kanyang inuupuan. Nakakakilabot ang ingay mula sa katawan niyang nabangga sa bato. Pagkatapos, idiniin ni Lin Feng ang ulo ng binata sa lupa at pagkatapos ay tinapakan ang mukha nito. Nanghihina ang binata dahil sa pagdiin ng paa ni Lin Feng sa kanyang mukha. Nangyari ito sa isang kisap mata, lahat ay namangha. Lahat ng mga politikal na estudyanteng ito ay walang imak na nanonood sa eksena. Nagulat sila sa ginawa ni Lin Feng. Nang maramdaman nila ang malamig na chi ni Lin Feng, hindi sila nang ahas na atakihin siya. Kung sasabihin mo pa, dudurugin kita sa ilalim ng aking paa na parang kulisap. Sabi ni Lin Feng sa mahinang boses na nakatitig sa binata na nakadilaw na damit sa ilalim ng kanyang paa. Sobrang lamig ng boses niya. Sa pagkakataong iyon ay duguan na ang binata na nakadilaw na damit na halos wala na siyang malay at hindi na niya namalayan ang nangyayari. Umiikot ang ulo niya at nakatingin lang siya sa malayo. Natapakan ng isang umano'y pulubi ang iyong mukha. Ngayon ay tatawanan ka ng lahat gaya ng ginawa mong katatawanan sa mga alipin. Ang kaibahan ay ang mga alipin ay mas mahalaga kaysa sa iyo. Malamig na sabi ni Lin Feng. Inalis niya ang paa niya at hindi pinansin ang papasok na binata dilaw na damit. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kulungan. Sa bawat hakbang niya papalapit sa hola ay lumalamig ang ice na chi na lumalabas sa kanyang katawan. Nakatitig ang lahat kay Lin Feng na nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa at kung bakit ang napakalamig. Nalamig na chi ay inilalabas sa kanyang katawan.
Ang mga malapit kay Lin Fang ay partikular na natulala. Ang binatang iyon ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Ano ang mali sa kanya? Nararamdaman ng mga nasa kulungan na palamig ng palamig ang kapaligiran. Nagulat ang matanda na, maramdaman niya ang malamig na chi na pinakawalan ni Lin Fang na dahan-daang naglalakad patungo sa hall. Natigilan din si Bai Zi, lalo na't nakita na rin niya ang eksena kanina kasama ang binata na nakadilaw. Talagang baliw si Lin Fang at hindi magandang ideya na pukawin ang mga baliw na tao. Ang puso ni Bai Zi ay tumibok ng buong bilis sa kanyang dibdib. Nang makita ni Pu Jun si Lin Fang at kung gaano siya kabanggas, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok. Lin Fang. Si Lin Fang iyon. Akala niya ay hindi na niya makikita ang mga taong kilala niya. Kung tungkol kay Hanman, nang makita niya si Lin Fang, kumurap siya ng ilang beses na para bang may nakikita siya. Nawala ang makahayop na ekspresyon sa kanyang mga mata at napalitan ng malungkot na ekspresyon. Pinilit siyang mamuhay tulad ng isang mabangis na hayop, patuloy siyang pinilit sa buhay at kamatayan na labanan at maaaring mamatay anumang oras. Hindi niya akalain na makikita niya muli si Lin Fang. Kinasusuklaman ni Hanman si Duan Tian lang, ang hayop na iyon. At kinasusuklaman niya ang lahat sa The Prisoner Arena. Nang mangyari ang lahat ng pangyayari sa Yunhai Sect, nakaligtas sina Hanman at Pu Jun. Ngunit kung alam, ni Hanman na siya ay magiging isang alipin at mapipilitang mamuhay sa paraang mayroon siya, mas gugustuhin niyang mamatay sa araw na iyon. Maraming mga nakaligtas ang dinala bilang mga bilanggo at pagkatapos ay ipinagbili bilang mga alipin. Ganyan, nabenta si Hanman sa Prisoner Arena. Sa kanyang oras sa The Prisoner Arena, si Hanman ay naging walang buhay. Siya ay pinahiya mula umaga hanggang gabi at binugbog na parang aso. Napilitan pa siyang kumilos bilang isang mabangis na hayop. Sa prisoner camp, hindi siya tumigil sa pagpatay sa kanyang mga kaibigan mula umaga hanggang gabi. Itinuro sa kanya na kung hindi siya pumatay, mamamatay siya, kung pumatay siya, hindi siya mamamatay. Siya ay naging mas malakas at nagkaroon ng mabangis na bangis. Si Hanman ay lumaban at dahil sinubukan niyang lumaban, napilitan siyang mamuhay bilang isang hayop. Sa sandaling iyon, nang makita niya si Lin Fang, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Hanman. Ang kanyang mga mata at mukha ay unti-unting namula, unti-unting umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Lin Fang, kapatid ko, sabi ni Hanman habang nakayuko ang ulo sa kahihiyan. Siya ay nahihiya na nasa ganitong sitwasyon kung saan siya ay nakasakay na parang isang hayop. At si Lin Fang ay, muli, sumugod sa isang malakas na kalaban upang iligtas siya. Alam ni Hanman kung anong uri ng tao si Lin Fang. Pumunta siya sa bangin ng kalaliman upang iligtas siya, pumunta siya sa Life and Death Arena upang iligtas siya at muli siyang lumilipat sa pang-anib para iligtas siya. Kahit sino pa ang kaharap niya, hindi papabayaan ni Lin Fang ang kanyang mga kaibigan, kahit na ang kalaban ay napakalakas. Walang sino man ang hindi niya haamon para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Walang halaga ang kanyang buhay kung iiwan niya ang kanyang mga kaibigan. At sa sandaling iyon, muling itinaya ni Lin Fang ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kapatid, dumanas na ng mga hihirap. Ang madilim at malamig na ekspresyon ni Lin Fang ay biglang nagbago at napalitan ng isang mainit na ngiti. Muling itinaas ni Hanman ang kanyang ulo nang marinig niya si Lin Fang. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Mayroong ilang mga kaibigan na narrating upang iligtas kagaano man kadilim ang sitwasyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 144, pagpatay ng anino. Kapatid, nagulat ang matanda nang marinig ang usapan nila. Isang masamang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Nakakagulat na kilala ni Lin Fang ang aliping iyon at isa siyang mabuting kaibigan. Tumingin ang matanda kay Lin Fang na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Lin Fang upang pigilan siya sa paglalakad at sinabing, "Hindi mahalaga kung magkaibigan kayo noon. Ngayon, may marka na siya. Siya ay tiyak na magiging alipin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung lagyan ko ng marka ang iyong mukha, magiging alipin ka rin ba?" Malamig na sabi ni Lin Fang. Tumiti ang matanda at sinabi, "Gusto mong mamatay, tama. Kung mamatay ako, nangangahulugan ito na may pumatay sa akin pagkatapos ng iyong kamatayan." Malamig na sabi ni Lin Fang. Biglang lumamig ang chi na lumalabas sa kanyang katawan at nagsimulang gumalaw patungo sa matanda. "Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo," sabi ng matanda habang nakangiti. Bigla, ang kanyang katawan ay tumusok sa hangin na tila isang bagyo at lumipat patungo kay Lin Fang. Paghuhubad ng espada, ginamit ni Lin Fang ang kanyang sword unsheathing skill. Kabisado niya ito hanggang sa ganap. Siya ay napakabilis at maliksi dahil ang isang strike ay sapat na upang patayin ang isang kalaban. Ngunit hindi pinansin ng matanda ang pag-atake ni Lin Fang at nagawa niyang iwasan ito habang lumalapit sa kanya, pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang kamao at sinuntok si Lin Fang sa dibdib. Dugo ang nag-spray mula sa bibig ni Lin Fang at itinulak siya pabalik. Ikapitong chi layer. Ang karamihan ay natigilan. Ang matanda ay hindi kapani-paniwalang malakas. Nakapasok na siya sa ikapitong layer ng chi at kung ikukumpara kay Lin Fang ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Hindi na makakayanan ni Lin Fang ang isa pang pag-atake. Ngunit muling itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo. Nagsimula na naman siyang gumalaw patungo sa matanda. Siya ay tumingin bilang malamig at determinado gaya ng dati. Ang buong kapaligiran sa paligid ng hola ay napuno ng napakalamig na chi. "Napaka-talented mo, maaari ka sanang magkaroon ng magandang kinabukasan ngunit dahil nililigawan mo si kamatayan, wala akong ibang pagpipilian kundi ang tulungan kang mahanap ito." Sabi ng matanda nang makitang patuloy na lumapit si Lin Fang. Pagkatapos ay tumawa siya ng malamig at sinabi, "Nakapasok ka pa lamang hanggang sa ikaapat na layer ng Ling Chi, hindi mo ako mahawakan, kahit isang beses.
At patayin ako. Sa panaginip mo lang, hindi mo na siya kailangang patayin. Lagyan mo siya ng marka. Gawin mo siyang alipin. Hindi ba't mas mabuti kung ganoon? Sabi ni Baizi. Nagulat ang matanda sa mga salitang iyon ngunit pagkatapos ay ngumiti at sinabi. Iyang master, napatalino mo. Siyempre, iyon ay magiging isang mas mahusay na solusyon. Mas malakas siya kaysa sa handbis na iyon. Malamang na isang magandang panoorin ang makita siyang nakikipaglaban bilang isang alipin. Gawin natin. Sabi ni Baizi habang masamang nakatingin kay Linfang. Si Linfang ay kumilos ng walang ingat, walang pagpipilian. Hindi man lang siya binigyan ng tingin ni Linfang. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon at lamig. Si Hanman ay umungal na parang hayop. Nanginginig ang kanyang katawan ngunit hawak-hawak siya ng kadena ng nasa katanghaliang gulang. Si Hanman ay hindi makagalaw ng malaya. Sinaktan muli ng matanda si Linfang. Muling tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang katawan ni Linfang ay na-project palayo at tumama sa dingding ng hola ng napakalakas na naging sanhi ng pag-vibrate ng hola. Tulad ng sinabi ng matanda, si Linfang ay malakas ngunit nakalusot lamang hanggang sa ika-4 na layer ng Lingchi. Hindi siya kailanman makakalaban ng sinuman sa ika-7 Lingchi layer. Nang makita ni Liu Fei at ng iba pa ang katawan ni Linfang na nabubugbog. Tumayo silang lahat at naglakad, patungo sa kulungan. Teka, sabi ni Wen Aozu na pumipigil sa kanila na lumipat pa. Umalis ka sa daan, sabi ni Liu Fei. Si Wen Aozu ay may matipid na ngiti lamang sa kanyang mukha. Hindi maaaring manalo si Linfang sa laban na ito. Kung pupunta ka doon, mamamatay ka lang kasama niya. Umalis ka sa daan. Malamig na sabi ni Liu Fei na hindi pinansin ang sinabi niya. Pupunta ako, sabi ni Wen Aozu habang umiiling. Ang kanyang katawan ay biglang nag-transform sa isang ilusyon at lumipad patungo sa hola. Pagdating niya sa gilid ng hola, hindi niya ito pinasok. Naramdaman niya na hindi ganoon kadaling patayin si Linfang. Si Wen Aozu ay labis na naantig sa mga aksyon ni Linfang. Itataya ng lalaking iyon ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Natouch din si Po Jun. Ang marka sa kanyang mukha ay gumagalaw kasama ng kanyang mga kalamnan sa mukha. Ang gayong tao ay dapat igalang ng lahat. Ang mga mata ni Linfang ay naging itim. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Sa puso niya, wala man lang emosyon kundi kadiliman. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang nakamamatay na espada ay lumipad sa hangin. Ang isang kulay abo na itim na fog ay tumaas sa paligid ng kanyang espada at nagsimulang sumugod sa kapaligiran. Ito ba ang pinakamahusay na magagawa mo? Sabi ng matanda habang tumatawa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng isang unos na parang hangin. Isang nakamamatay na chi ang walang tigil na umaagos palabas sa kanyang katawan. Ang espada ni Linfang ay nanginginig sa tindi. Sa sandaling iyon, inihagis ni Linfang ang kanyang espada sa hangin patungo sa matanda. Tumagos ito sa kapaligiran ng paspusang bilis at sinira ang lahat ng bagay na nadikit dito. Ano ang punto? Walang takot na sabi ng matanda. Nang dumating ang espada ni Linfang sa harap ng matanda, bigla itong tumigil. Paulo! Sigaw ng matandang lalaki na naging dahilan ng paglipad ng mahabang espada ni Linfang sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, si Linfang ay lumapag sa harap ng matanda at itinulak ang kanyang kamay pasulong ng may katas at katumpakan ng isang espada. Mamatay! Sabi ng matanda na may malamig na ngiti sa gilid ng labi. Hiniwa niya ang espada ni Linfang na si Chi at sinuntok muli si Linfang. Bumulwak ang makapal na maitim na dugo mula sa bibig ni Linfang. Gayunpaman, nahawakan ni Linfang ang kamay ng matanda gamit ang magkabilang kamay nito. Nakakagulat na hindi siya napatras. Lahat ay natulala. Ano ang ginagawa niya? Malamang na mamamatay si Linfang dahil dito. Ang aksyon na iyon ay isang malaking pagkakamali. Tila may malaking sugat sa dibdib ni Linfang kung saan walang tigil ang pagsuntok ng matanda. Nagkaroon ng malaking bahid ng dugo. Nakakatakot ang eksena. Ngunit hindi binitawan ni Linfang ang kamay ng matanda. Mahigpit at mahigpit ang pagkakahawak niya sa pagitan ng dalawang kamay niya. Lahat ay nakatingin kay Linfang. How fierce. Ito na siguro ang mga huling sandali niya at hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ng matanda. Tinalikuran ba niya ang kanyang kalooban na mabuhay? Ang ilan sa dugo ni Linfang ay tumalsik pa kay Hanman. Bumibilis ang tibok ng puso niya at mabigat ang paghinga niya. Umakyat ang alikabok sa ilalim ng katawan ni Hanman. Biglang yumanig ang lupa. Unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga pulang mata ay dahan-daang naging madilaw-dilaw na kayumanggi at parang sa isang uhaw sa dugo na mabangis na hayop. Napuno sila ng matinding galit. Roar! Isang dagandong ng hayop ang nagmula sa bibig ni Hanman. Tila guguho ang lupa. Ang lupa ay nanginginig ng husto na tila anumang oras ay maaari itong gumuho. Parami ng parami ang dilaw na alikabok na umaakyat sa Hanjin. Isang makapal na patong ng buhangin ang tumatakip sa katawan ni Hanman. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa likod ni Hanman ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Ano ang nangyayari? Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lahat ng alikabok na lumilipad sa paligid niya, siya ay namangha. Biglang naputol ang mga tanikala sa katawan ni Hanman sa 1,000 maliliit na piraso. Nang makita iyon ng matandang lalaki at ni Linfang, na nag-aaway, sila ay natigilan din. Nagulat ang matanda. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nanliit ang kanyang mga balita to. Celestial na espiritu. Biglang, isang nakasisilaw na liwanag na kasing liwanag ng araw ang sumabog mula sa walang ekspresyon at itim na mga mata ni Linfang. Dahil ang celestial spirit ni Linfang ay nagising, hindi niya sinamantala ang mga kakayahan na ibinigay sa kanya ng kanyang espiritu.
Ito ang unang pagkakataon. Bahagyang pumikit ang matanda. Gusto niyang umatras ngunit mahigpit pa rin ang hawak ni Linfang sa kanyang kamay. Biglang tumalon ang matandang lalaki sa ere, isinama si Linfang. Mamatay, sabi ni Linfang sa mahinang boses. Malinaw niyang nakikita ang lahat salamat sa kanyang makalangit na espiritu. Ang bawat galaw ng matanda ay napakalinaw sa isip ni Linfang. Kasabay nito, ang katawan ni Linfang ay naging anino. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw at biglang, isang mahabang bakas ng dugo ang nagwisik sa hangin. Yung anino. Ang mga tao ay natulala sa kanilang nakita. Si Linfang ay naging halos hindi makita sa kanyang anino. Dahil napakalakas mo, hindi ibig sabihin na hindi kita mapapatay. Sabi ng malamig ngunit kalmadong boses. Napahawak ang matanda sa kanyang lalamunan habang umaagos ang dugo sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 145, mga daloy ng dugo. Bumagsak ang katawan ng matanda. Nakahandusay siya sa lupa na may gulat pa rin sa mukha. Sa sandaling iyon, muling naging kalmado ang buong kapaligiran. Si Linfang, na nakalusot lamang hanggang sa ika-4 na layer ng Lingqi, ay pinatay ang matandang lalaki na nakalusot hanggang sa ika-7 layer ng Lingqi. Sa mundong iyon, ang isang Lingqi layer ay isa ng malaking pagkakaiba sa labanan. Ang isang cultivator na kayang talunin ng mga taong may mas mataas na Qi layer kaysa sa kanya ay isang tunay na henyo. Ang buong pulutong ay nagkaroon ng impresyon na sila ay nasa isang panaginip. Mukhang ito na ang katapusan ni Linfang ngunit ang huling resulta ay kakaibang kabaligtaran ng iniisip ng lahat. Natigilan ang karamihan. Determinado si Linfang hanggang sa huli at nagulat ang buong pulutong. Mabilis, walang awa, maliksi, mahusay at determinado. Hinangaan ng karamihan si Linfang bilang isang cultivator. Kahanga-hanga ang kanyang diskarte. Plano na niya lahat ng nangyari simula pa lang. Sa simula ng laban ay hindi man lang niya ginagamit ang isang bahagi ng kanyang tunay na bilis. Gusto niyang itago kung gaano talaga siya kabilis. At sa huli, nagsagawa siya ng napakabilis at nakamamatay na pag-atake. Umubo ng malakas si Linfang. Dugo ang lumabas sa bawat pag-ubo. Marami ring dugo ang umaagos mula sa sugat sa kanyang dibdib. Naglabas siya ng isang garapon ng mga table toss mula sa kanyang buta. Uminom si Linfang ng 2 table toss. At mabilis na nilunok ang mga ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagka-relax. Baliw ang lalaking ito. Sabi ni Wen Aozu habang nakatingin kay Linfang. May ngiti siya sa mukha. Mahirap intindihin si Linfang. Parang milagro ang ginawa niya. Nakakagulat na nagawa niyang patayin ang matanda. Ika-7 layer ng Qi. Isip ni Wen Aozu. At saka, saan nanggaling ang ibang espada? Inalis ni Linfang ang kanyang mahabang espada sa panahon ng labanan at walang nakapansin na mayroon pa siyang isa pang espada. Ginamit niya ang espadang iyon para laslasin ang lalamunan ng matanda. Linfang, kapatid. Sabi ni Hanman, sa sandaling iyon, ang isa sa kanyang mga balintataw ay malalim na pula at ang isa naman ay kayumanggi. Ito ay lubhang kakaiba upang makita. Ang isang mata ay parang naligo sa dugo at ang isa naman ay parang ang lalim ng lupa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling mamatay. Sabi ni Linfang na ang malamig na ekspresyon ay naging mainit at palakaibigang ngiti nang tumingin kay Hanman. Umungol muli si Hanman habang nakatingin sa langit. Nagsimulang manginig ang lupa. Nagsimulang lumipad ang dilaw na buhangin sa paligid ng katawan ni Hanman. Biglang nag-transform ang buong katawan niya sa sandstorm. Ano ang nangyayari? Tanong ng ilang tao sa karamihan. Kakaiba iyon. Kanina pa, hindi talaga siya pinapansin ng mga tao dahil masyado silang nabighani sa away ni Linfang at ng matanda pero napansin nilang may abnormal na nangyayari sa kanya. Lahat sila walang imap. Ang buhangin na lumilipad sa paligid ng katawan ni Hanman ay lalong kumakapal. Habang lumalalim ang buhangin, ay mas lalong kumikinang at maliwanag ang liwanag. Sa sandaling iyon, napakaraming buhangin na lumilipad sa paligid ng Hanman na lumikha ito ng malaking simboryo ng buhangin. Napapaligiran si Hanman ng napakalaking buhangin. Kumunat ang noo ni Linfang. Hindi niya maintindihan ang nangyayari kay Hanman. Tak, isang malaking bitak ang lumitaw sa napakalaking globo na nakapalibot sa katawan ni Hanman. Kasinlaki ito ng bulaklak ng lotus. Muling makikita ang katawan ni Hanman. Nanliit ang mata ng lahat. Lahat sila ay natigilan at mukhang hindi kapanipaniwalang naguguluhan. Ang buhok ni Hanman ay napakahaba at ang kulay nito ay hitam na itim ngunit sa sandaling ito, ang kanyang buhok ay naging dilaw na parang buhangin. Nagsimulang manginig ang mga tao sa karamihan nang makita siya. Si Hanman ay mukhang hindi kapanipaniwalang maringal sa sandaling iyon, tulad ng isang sinaunang Diyos. Ang tanging bagay na hindi nagbago ay ang marka ng alipin na nasa kanyang mukha. Binuksan ni Hanman ang kanyang mga mata. Parang may bagyong tumutubo sa loob ng kanyang mga mata. Wow! Mula ulo hanggang paa, si Hanman ay napuno ng paputok na puwersa at kapangyarihan. Tumingon si Hanman at tumingin sa middle-aged na lalaki na may masamang tingin. Natakot ang nasa katanghaliang lalaki sa kakaibang hitsura ni Hanman. Mamatay! Sigaw ni Hanman. Nagsimula siyang naglakad ng mabagal ngunit napakabigat ng mga hakbang niya sa lupa. Kuminto siya sa kinatatayuan at binato ng suntok ang middle-aged na lalaki. Ang dilaw na buhangin ay kumikinang sa paligid ng kanyang kamao. Nagulat ang nasa katanghaliang lalaki sa pag-ake. Wala na siyang oras para makaiwas sa atake kaya itinaas niya ang kanyang kamao at isang malakas na kapangyarihan ang lumabas. Nang magbanggaan ang kanilang dalawang kamao, isang malaking ulap ng buhangin ang tumaas sa hangin ngunit biglang, isang napakalaking dami ng buhangin ang lumipat patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at ibinaon ang kanyang katawan sa isang solidong libingan ng buhangin. Galit na galit si Hanman.
Sinuntok niya ang buhangin kung saan ibinaon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng napakalakas kaya bumukas ito. Durog ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sumabog ang kanyang katawan sa punto ng pagkakatama. Gayunpaman walang dugong makikita, buhangin lamang ang nakapaligid sa katawan. Ano? Ang buong pulutong ay hinihingal sa pagtataka. Nakatitig sila kay Hanman. Ang kanyang pag-atake ay hindi kapani-paniwalang marahas. Hindi lamang niya nakulong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at inilibing ito ng buhay ngunit natigil din siya sa sobrang lakas na sumabog ang bahagi ng kanyang katawan. Ang karamihan ay walang kahit kaunting impresyon na si Hanman ay mas mahina kaysa kay Linfang. Ang kanyang mga daluyan ng dugo ay nagising. Bulong ni Wen Aozu na blanko na nakatingin kay Hanman sa loob ng hola. Tama iyan. Ang mga daluyan ng dugo ni Hanman ay nagising lamang kapag ang sirkulasyon ng dugo ay umabot sa isang perpektong ritmo. Ang mga daluyan ng dugo ay maaaring gumising at bigyan ng dugo ng isang espesyal na kapangyarihan. Kung ang mga daluyan ng dugo ng isang tao ay nagising, ang kanilang mga supling ay bibigyan din ng parehong kapangyarihan. Nang magising ang mga daluyan ng dugo, nagbigay ito sa mga magsasaka ng kamanghamanghang lakas na dati ay nakatago. Gayunpaman kadalasan ang mga magsasaka na nagising sa kanilang mga daluyanong dugo ay magkakaroon ng isang espiritu ng dugo. Ang nakamit ni Hanman ay isang himala sa lawak na hindi pa narinig ni Wen Aozu na posible ito. Gayunpaman, walang posibleng pag-aalinlangan, nagising ang mga sisidlan ni Hanman, walang ibang posibleng paliwanag sa kakaibang pagbabagong nangyari sa kanyang katawan. Napatulala rin si Linfang. Gaano kalakas? Sa sandaling iyon, ang Hanman ay may lakas ng ikalimang layer ng Ling Chi na nangangahulugang mas malakas pa siya kaysa kay Linfang na nasa ika-4 na layer ng Ling Chi lamang. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumipat patungo sa hola. Nagulat si Linfang. Linfang, kapatid, ang maliit na batang iyon ay dapat gumawa ng kanyang libingan dito. Sabi ni Hanman habang sinusulyapan si Baizi. Gusto niyang gawing alipin si Linfang kanina. Wala nang mapuntahan si Baizi tumakbo. Nagsimulang maglakad si Hanman patungo kay Baizi at itinaas ang kanyang kamao sa hangin. Dahan-daang lumingon si Linfang at tumingin kay Baizi. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Baizi at nagsimula siyang umatras. Sinabi mo na gusto mo akong gawing alipin, tama ba? Sabi ni Linfang habang naglalakad patungo kay Baizi. Nang marinig ni Baizi si Linfang, nagsimula siyang nanginginig sa takot at umiling. Halika iligtas mo ako, iligtas mo ako. Sigaw ni Baizi, paano ito magtatapos ng ganito? Ang lugar na ito ay kabilang sa kanyang angkan. Kung may gusto siya, makukuha niya ito. Ngunit sa sandaling iyon, kritikal ang sitwasyon para sa kanya at wala siyang paraan para makatakas. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumilipat patungo sa hole sa pagtatangkang tulungan si Baizi. Lahat sila ay huminto malapit kay Wen Aozu na nakaharang sa pasukan ng hola. Nakasandal lang si Wen Aozu sa pasukan ng hola. May mapang-uyam ng ngiti sa mukha niya. Nang makita ni Baizi na hindi siya gumagalaw, sumigaw siya. Wen Aozu, ang lakas ng loob mo. Pinukaw ni Wen Aozu ang young master ng Bai Clan.